Sa mga bago pa lang dito sa channel ng Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung magsasubscribe kayo, updated kayo lagi sa ating mga opinion at balita dito. And also guys, yung mga cellphones ninyo ay ma-notify rin yan kung nagla-live na ang Don Mar TV. Okay? So sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Nakasubscribe na ba lahat? Hindi natin alam kung yun po talaga ay yung biyahe nila doon dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But it is quite noticeable, no, until now ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. Maugong ang balita na naglabas umano ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court o ICC dahil sa posibleng crimes against humanity sa pagpapatupad nito ng anti-drug war. Nitong nakaraang linggo, umalis patungong Hong Kong si FPRRD kasama ang anak na si Vice President Sara Duterte at humarap sa Filipino community doon para sa PDP Laban Rally. Mismong si dating Pangulong Duterte ang naghayag ng naturang warrant sa kanyang talumpati. Bagaman walang kumpirmasyon ng sinasabing arrest warrant, ipinagtataka naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang timing ng pagbisita sa Hong Kong ng dating presidente. Sakaling meron ngang order ng pag-aresto, dapat agad itong ipatupad ayon sa mambabatas. Si Congressman Chua ay isa ring miyembro ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Duterte. Tingin ko, hindi naman, although wala nakalagay dyan na forthwith, no? So, pero sa tingin ko, dapat ipatupad to kung talagang meron dahil ang nangunguna po dito is yung international community na International Criminal Court. So, tayo naman assistance lang. Para naman sa Makabayan Bloc lawmaker na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, walang puwang ang dynastic political deals at anay VIP treatment kung sakaling may ICC warrant. Giit ni Manuel, tulad ng impeachment ni VP Duterte, hindi dapat nahahaluan ang pamumulitika ng mga dinastiya ang usapin ng hustisya. Samantala, sakali namang dawit si VP Duterte sa mga reklamo sa ICC, kaugnay ng umano'y extrajudicial killings o EJ case ng alkalde pa ito sa Davao City, makahadlang nga ba ito sa nakabinbin itong impeachment trial? Sagot ni Congressman Chua. Sa akin po paniniwala, tuloy-tuloy naman ang impeachment trial unless of course hingin yung kanyang presensya. So, kung kinailangan yung kanyang presensya, dun medyo siguro magkakaroon ng problema. Kasi kung wala naman po siya, kung hindi naman po siya uma-attend, po pwede po kasi nakalagay po sa rules na i-enter po na not guilty. So, pwede pong tumuloy pa rin po. Sa Article 5 ng impeachment complaint laban kay VP Duterte, nakasaad na nakagawa umano ito ng high crimes dahil sa extrajudicial killings o EJ case ng Davao Death Squad o DDS ng Davao City Mayor pa ito mula 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Ayon ito sa nooy self-proclaimed DDS chief na si Arturo Las Cañas, isang retired police officer. Dati nang iginiit ni VP Duterte na hindi ito lalahok sa anumang ICC investigation. Yan yung sinasabi natin dati pa na pag si PRRD talaga o ang Team Duterte talagang sobrang dami na tao, hindi pa nga nakapasok yung iba dyan. Marami pang nagrereklamo dahil nasa labas. Mas marami yung nasa labas, Coach. Grabe, oo. Kasi ang kayang i-house nung event, may limit lang, oo. 2,500. Yung pong nasa labas, more than that. Grabe. As in, nagkagulo na ron mga pulis. Talagang hinaharangan na yung mga tao kasi nga, hindi na nila makontrol yung dami ng tao. Go, Coach. Ano pa nga yan may limit siya. So, doon sa mga hindi nakapasok, pagpasensyaan nyo na kasi sumusunod lang tayo dyan sa batas sa Hong Kong, may limit yung building na numero ng tao kung ilan ang papapasukin. Pero yan yung sinasabi ko na dati pa na pag muling pinatunayan, yung mga tao talagang nagsusumiksik. Hindi katulad dun sa ibang partido na kailangan pati pulis, pagsuotin nyo ng pula para magmukhang madami. Ito
Legit po yung sigawan ng tao. Alam mo yung sinasabi nila, nagpapakita sila na marami raw doon yung sa Timbangag. Pero yung tao tahimik. Dito, lahat nagsabihin ni PRRD nagsisigawan ng tao. Sa katunayan, kasama namin siya sa kwarto, umihilang siya. Tapos biglang nagsigawan sa baba, akala namin may sunog o akala namin may nagsaksakan. Para siyang si Pope Francis eh. Oo. Sumilip lang sa bintana, no? Kaway-kaway, saludo, pambihira yung tao sa labas, nagkagulo. Grabe, kaya nga ako yun ang sabi ng mga tao dyan meron silang challenge kay Marcos. Marcos, challenge to ng taong bayan, yan po yung mga nagme-message sa atin, na try mo rin. Punta ka ng Hong Kong. Gawin mo yan, tingnan ko kung ganyan ang tanggap sa'yo ng tao. Kung yung tipong kakaway ka, isang yun nagpunta kaway-kaway ka, walang pumapansin. Si Tatay Digong sumilip sa bintana na yung butas ng bintana, ganito kaliit. Kasi ang bukas nun pa ganun eh. Ganyan lang kaliit. Grabe, sa kabilang kwarto kami, rinig namin yung sigawan. Akala namin nagkagulo-gulo na. Kala ko bumaba si Che Guevara eh. Oh. Kasi nagsigaw yung mga tao eh. Yung pala. Pero madoktongan ko yan, Coach Oli, bago mo ituloy. Nung bago pala magsimula itong event, konti pa lang actually yung tao, pero marami na sa labas, marami na rin sa loob. Nag-ano tayo nagkunyari, nag-practice tayo eh. Palakpakan. Kunyari, papasok si Pangulong Duterte, paano kayo papalakpak? Grabe, no? Hiyawan ng tao. Kunyari, papasok si VP Sara, paano kayo pumalakpak? Grabe, sobrang tindi ng palakpak ng tao. I mean, wala pa yung mga tao pinapalakpakan na. Lalo na, nung nagsidatingan, epic talaga itong nangyari. Coach Oli, kung Boss Dada, kung ang sigaw nakakaguho ng building, patay na tayo lahat dito. Grabe yung sigaw dyan. Talagang legit po. Yan yung mga sinasabi natin, ang sigaw ng hindi ayuda. Yan po yung sigaw na lehitimo, sigaw na organic. Yung talagang, alam mo, Boss Dada, ito nakikita ko talaga dyan eh. Ang hindi po natin, hindi ko po minamaliit yung mga Pilipino dito sa Pilipinas. Pero yung hindi natin maloloko ang OFW. Kasi sila nakikita nila yung asenso ng bansa kung nasaan sila at nakikita din nila yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi na maloloko ito ng Team Marcos. Kasi kita nila yung difference, walang nangyayari sa bansa natin. Samantalang dun sa bansa nila, dire-diretso ang pag-asenso. Kaya itong sigawan ng tao, yung palakpak, yung tawa, yung sigawan ng mga tao, yan po ay sa katunayan, yan po ay iyak. Yung iyak nila na kailan ba matatapos itong problema natin sa Pilipinas? At alam nila na ito si PRRD ay parang si Superman. At siya ang hero na pwedeng i-180 degrees yung pangyayari sa Pilipinas. Yun yung talaga nakikita ko yung pagpasok pa lang, alam mo, nakakatakot, parang magigiba yung yung sigaw ng tao tapos lahat gustong pumunta sa harap. Coach Oli, walang kayabang-yabang. Ang sabi niya dito, nung nagpapalakpakan yung mga tao, kasi nagbow siya eh. Doon talaga ako, medyo naging emotional nung nagbow siya. Yung, alam mo yun, nagpapasalamat siya sa tao. Pag hawak niya nung mic, matagal pa siya nagsalita eh. Sinimulan niya yung kanyang speech doon sa, hindi ko alam kung bakit niyo ako gusto. Hindi ko alam kung bakit niyo ginagawa to. Yun lang niya, hindi ko alam kung bakit niyo ako gusto at kung bakit niyo ginagawa ito. Tapos yun, very light na lang. Walang paninira sa sa ibang kandidato, walang paninira sa nakaraang administrasyon. Purely pasasalamat, tsaka yung na-miss talaga ng taong bayan na kwento. Yung mga kwento ni PRRD na alam mo ngayon, sineseryoso ng kabilang kampo at ng media, pero sa atin, parang alam mo yun, yun ang maganda, pinagbuklod-buklod talaga ni PRD lahat ng tao. At kilala siya ng karamihan talaga ng mga Pilipino. Walang lumabas na mga masasakit na salita rito. Lahat, puros pasasalamat lang sa isa't isa. Napaka-humble na presidente, napakadami nagawa sa Pilipinas, pero wala siyang ina-acknowledge sa lahat ng yun na sinasabi niyang akin to. Kung makikita mo,
lahat ibinabalik niya sa tao. At talagang hanggang ngayon, hindi niya pa rin naiintindihan bakit siya pinapupurihan ng ganon. Ginawa lang naman niya yung trabaho niya. Isa lang po yan na dahilan na dapat na ginagawa ng mga susunod pang administrasyon. Pabayaan po ninyo na yung tao mahalin kayo dahil sa magandang mga nagawa ninyo. Hindi nyo dapat binibili ang taong bayan, Coach Oli. Pero may mali ka doon, Boss Dada. Actually, madami siyang siniraan. Siniraan niya yung mga Team Duterte senators. Yan, siniraan niya si Ipe, si Pastor Kibuloy. Alam mo, baligtad nga ito eh. Binabanatan niya yung mga Team Duterte senators. Pero habang binabanatan niya, lalong umaangat ang popularity nitong mga to. Baligtad. Si Marcos halos buhati niya na yung buong senator niya. Wala namang nakikinig, walang naniniwala. Hindi nila kaya mag-organize ng ganito, Jay Guevara, no? Hindi nila kaya mag-organize ng ganitong pagtitipon, lalong-lalo na another record-breaking ito, simultaneous po ito. Hindi lang po ito nangyari sa Hong Kong, meron pong pagtitipon sa Japan, may pagtitipon sa Canada, may pagtitipon sa buong Pilipinas. Grabe itong pinakikita ng mga kababayan natin sa iba't ibang mga bansa, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Walang ayudahan yan. Anong iyong experience, Jay Guevara? Diyan sa nangyaring yan. Ayun yung kataga na may ginawa, hindi lang puro ngawa. Oo, kasi talagang ramdam ng taong bayan dyan. Tapos dihamak na mas maraming tao sa labas kaysa sa loob. Kaya nga ito nga yun kaya nga galit na galit yung iba dyan. Kasi nga sila halos maubusan na sila ng pera sa kakaayuda sa mga tao para lang pumunta sa mga campaign nila. Pero itong kampo ng mga Duterte, kusang pumupunta ang mga supporters. Gabi pa lang may natutulog na. Gabi pa lang may mga tao na ho dyan. At kami ang talagang talagang magpapatotoo sa inyo din na talagang yung mga taong na yan ay gabi pa lang andyan na, kasi yung iba dyan ay galing pa hong Macau. Yung iba dyan, hindi lang sa Hong Kong. May mga pumunta talaga dyan. Meron pa mga taga-Japan. Oo, may mga taga-Japan din. Taga-Pilipinas. Oo. Diba? Taga-Pilipinas nagpunta dyan. Oo, naggumastos ng sarili nilang pera para lang makarating dyan. Kaya lintik na lang yung ginawa nilang fake news ngayon. Kasi nga, hindi nila mapagkasya sa isip nila na kahit anong gawin nilang ayuda sa mga tao, pag nakuha na yung ayuda, biglang nagsisilayasan na yung tao, wala nang nakikinig sa mga sinasabi nila. Dito, hanggang sa matapos, biruin mo, yung pagsilip ni PRRD sa bintana, nag-CR lang siya noon. 30 minutes lang tapos yan. Nag-CR lang siya dyan, pero yung tao nandun pa rin, nag-aabang pa rin sa kanya. Ganyan kamahal ng buong Pilipinas, ng buong mga Pilipino-Pilipina, ang mga Duterte. Kasi nga, yun nga yung sinasabi ko kanina na may nagawa, hindi lang puro ngawa. Kasi yung iba kasi dyan, ngawa ng ngawa, wala namang nagagawa. Hindi katulad nito mga Duterte na may nagawa na, may gagawin pa, at mas dodoblehin pa yung maaaring magawa dito sa Pilipinas. Kaya yung mga nagpapaano dyan, sa totoo nga may video ako dyan, na binidyohan ko yung nasa labas ng mga tao para makita, kasi sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali na may mga fake news na naman na lalagana por ayan yung video na yan, ako po nagbibideo niyan. So diyan pinakita ko na halos hanggang diyan nandyan po yung mga kababayan natin. Pag-aantay sila. Walang screen diyan. Wala. Tapos yung iba nandito pa sa gilid na hindi lang maabot ng camera ko. So yan tignan nyo, yan ang talagang yan ang kinakainis ng mga anti-Duterte. Dahil hindi nila akalain na kahit sa Hong Kong ganyan ang suporta ng mga Pilipino sa mga Duterte. Yan po ang isa po na patunay, na sinasabi na may nagsasabi na na hindi daw to mga OFW. Ang tingin mo diyan, asan ba kami? Mamaya babalikan natin yung mga fake news na yan. Pero very symbolic itong Hong Kong, Coach Oli.
Kapag ang Hong Kong, kasi karamihan ng mga Pilipino nagtatrabaho, pinakamaraming Pilipino nagtatrabaho dyan sa Hong Kong. At ito yung mga hindi kumbaga parang mga nasa class CDE. Hindi ito yung mga mayayaman ng mga Pilipino. Ito karamihan ng mga katrabaho ng mga OFW natin dito, ano talaga, mga kasambahay. Oo. So bakit symbolic ito? Ito ang sumisimbolo sa estado ng Pilipinas, yung mga tao rito. Yung mga sinasabi nila na tumataas yung mga popularity ratings nila, subukan nilang pumunta rito. Kung kaya nilang mag-organize ng ganito na pagkakaguluhan sila na walang bayad, maniniwala ako. Pero kamakailan lang, meron daw isang senatoriable na nagpunta rito at naglakad-lakad dyan. Itago natin siya sa pangalang kalaban, kakampi ng kalaban. Hindi, tago natin siya sa pangalan na isa sa mga pinakasinungaling sa kasaysayan ng Pilipino. Yan, itago natin. So ngayon, namasyal daw siya dyan in the hopes na pagkakaguluhan siya ng mga Pilipino. Dalawa lang, sa kanyang mismong vlog to dalawa lang yung tao na nag-ano sa kanya. Dalawa lang yung tao na nagpa-picture sa kanya. So ito isang indikasyon na ayaw talaga ng tao sa kanila. At saka bakit Hong Kong? Ito yung parang Pilipinas. Pagka dito ka nakapag-gather ng ganyan, na, alam mo yung weekend to, Coach Oli, very important sa mga Pilipino yung weekend. Isang buong linggo nagtatrabaho yung mga yan. Hard labor yan, Coach. Kung makikita mo sa mga video, yan yung mga tumatawid sa mga bintana para lang makapaglinis ng mga bintana. Itong mga kasambahay natin dyan sa Hong Kong, importante yung linggo na yan sa kanila para makapagpahinga, magawa yung kung ano man yung errands nila, makausap yung mga pamilya nila. Pero alam ba ninyo na they spent itong isang buong araw na to? Napakaswerte nung nakapasok sa loob. Pero yung mga hindi nakapasok sa loob, they spent the whole day diyan sa labas ng stadium. Para lang, baka sakali pa to, hindi pa to sigurado. Sumugal sila na magstay sila doon, baka sakali masilayan nila yung pinakamamahal nilang presidente. So kung ano yung pagtanggap ng mga tao dito kay Pangulong Duterte, sigurado tayo na yan din ang boses dito sa Pilipinas. Bakit? 70% ng mga Pilipino nire-represent ng mga nandiyan dyan sa Hong Kong. Mga mahihirap na pamilya. Ang liliit lang ng sweldo ng mga ito. Meron pa ngang nagpadala pa ng prutas sa atin, Coach Oli, iabot daw kay Pangulong Duterte itong prutas na to. Alam mo yun, na parang alam naman nila na imposibleng mangyari yun, pero ginagawa pa din nila dahil ganon nila kamahal si Pangulong Duterte. At hindi lang si Pangulong Duterte, Coach Oli. Grabe din ang sigaw ng tao kay Pastor Apollo Kibuloy. Sobrang nagpapasalamat sila kay Pastor Apollo Kibuloy dahil ipinahiram ni Pastor Apollo Kibuloy yung isang buong araw supposedly na service nila. Pinahiram nila dito sa event na to. Na dapat nagpipraise sila during those times. Lahat ng gastos nito. Oo, sa Kingdom of Jesus Christ, sa paghihirap ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya talagang salamat sa KLC and KOJC, KLC of Hong Kong and KOJC, dahil napasaya ninyo yung mga kababayan natin. Ano yung isang fake news? Coach Oli, binayaran daw ang mga nandirito $300 Hong Kong dollars each. Kaya daw dinagsa. Pero on the other hand, sinabi din nila na puro KOJC members yung nagpunta. So, it's conflicting. Congressman Chua, ayan na, barbers. Kasama mo mismo nagpapakalat ng fake news. Yan ang imbestigahan mo. Mantakin mo, saan ka kumuha ng intel na nagbayad? Sinabi mo sa media, hindi mo muna kinumpirma. Kami mismo nandiyan dyan. Walang ganyan nangyari. Wala nga libreng pagkain dyan eh. Ang meron nga lang pagkain yung mga attendees, yung mga VIP eh. Pero yung mga tao dyan, kaya nga ang unang sinabi nung showmaster na maghapon to. Pag lumabas kayo, di na kayo makakapasok. Siguraduhin ninyo na may sapat kayong tubig at saka pagkain kasi hanggang hapon itong event natin na to.
Kapag kayo lumabas para bumili ng pagkain, hindi na kayo makakapasok. So ganun yung sitwasyon dito. So saan kumukuha ng kapal ng mukha itong Congressman Chua na ito para sabihin na binayaran yung mga tao dito? Binayaran tapos members? Meron bang ganun? So ano ba totoo? Puro miyembro ng KOJC itong mga nandito o binayaran? Isang kasinungalingan lang dapat. Kasi panoorin niyo yung speech ni Banat Bay. Ang speech ni Banat Bay, pinataas niya lahat ng kamay ng mga KOJC members. Kasi alam ni Banat Bay na yan ang gagawing tawag dito, paninira ng kabilang kampo Propaganda. Pinataas ni Banat Bay lahat ng kamay ng mga taga-KOJC. Nagsakripisyo yung mga taga-KOJC na hindi sila magpunta dito para talagang magpunta yung organic na mga OFW. Tumaas ang kamay lahat ng OFW. Halos lahat. Sinong taga Luzon, sinong taga Visayas, sinong taga Mindanao, lahat nandiyan dyan. All walks of life nandiyan dyan. Tapos sasabihin ninyo na ganun kababaw ang tingin nyo, ganun kababa ang tingin nyo sa mga OFW, kayong mga kongresista na supposedly nire-represent ninyo itong mga OFW, pero sinasabi nyo na mga bayaran sila, 300 Hong Kong dollars. How dare you? Nagtatrabaho itong mga tao dito ng marangal, nagpapakita sila ng kanilang saloobin ng marangal, tapos sisirain nyo yung reputasyon nila. Diba, Coach Oli? Dagdagan mo yan bago natin ipasok itong ating balita. Ako yung sinasabi nila na mga bayaran to ng, binayaran to ng 300 Hong Kong dollars, ako sa tingin ko lang, baka yung iba dito, Coach, mas malaki pa sa $300 yung ginastos dahil yung iba dyan nag-hotel pa. Hindi, posible pa nga. Pwede pa nga yan. Kung sakali lang gustong pagkakitaan to ng KOJC, pwede pa. Baligtad. Yung mga tao yan, handang magbayad dyan ng 300, makapasok lang. Sigurado ako. Pero walang nangyaring ganon. Ang ibig ko lang sabihin, hindi mo kailangan insultuhin yan ang Congressman Chua na ang mga taga Hong Kong ay dahil sa 300, sasayangin ang buong araw. Hindi po ganyan. Sana wag pong insultuhan na ganyan. Sa katunayan, handa pa yan magbayad hanggang siguro 1,000. Makapasok lang dyan. Talagang grabe. Grabe po ang, alam mo, dapat andyan kayo para, kasi iba yung kwento, iba yung na-experience nyo yung sigaw ng taong bayan. Nung pumunta nga ako doon sa kwarto, meron akong nakitang ando doon yung isang tumatakbong senador ng PDP. Nilapitan ko agad at kinongratulate ko, sabi ko. Coach Oli, 8-hour sure event na to. yan. Coach Oli, 8-hour event to. Nag-aantay sila. Hindi, katunayan nga tapos na Tapos na, umihi na lang si PRRD kaya sabi mo iconic. Yung pagsilip niyang yan, magiging iconic yan. Nasa history natin yan. Hindi mawawala yan yung, grabe yung pagsilip na yon, sigawan. Pero ako nung dumating si BP Sara na wala sa schedule, hindi plinano, doon pa lang, yung sigaw pa lang ng taong bayan. Makikilabutan ka, Coach Oli, no? Iba talaga. Totoo yan. Actually, medyo medyo mangiyak-ngiyak ka pa nga dahil nakikita ko yung iyak ng Pilipino dahil hirap na sila At nakikita nila ang Duterte ang talagang hero. Sila na lang ang makakabago ng sitwasyon natin. Ito, malabo ng, Boss Dada, Jay Guevara, sa tingin ko malabo ng matalo ang mga PDP senators. Straight na to. Panalo to, sure win to sa tanggap ng tao. Hindi lang naman kasi Hong Kong yan They represent the whole, lalo na yung mga OFW. Iba ito.